Let's continue to worship God. More than I could hope or dream of, you have put your favor in me one day in the house of God is better than 1,000 days in the world. Come on, Grace! So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. More than enough. More than I could hope or dream of. You have put your favor in me one day in the house of God is better than 1,000 days in the world. We sing, I'm so blessed, come on. I'm so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. More than enough, Lord. More than I could hope or dream of. You have put your favor in me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. I'm so blessed, so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough. I'm so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Thank you, Lord. Lord, you're more than enough for me. 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 Sing it, more than enough. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Sing, Lord, you're more than enough. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain. Say, your love. Say, you are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. You're more than enough, Lord. Continue to praise God and honor Him. Hallelujah. We're going to sing praises to you, Lord. We're going to honor you, God, today. You deserve the highest glory and praises today, oh God. Hallelujah.
Let's continue to worship God and let's hear what He's about to say to us. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. The moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your voice, through the fire and darkest night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's dedicate this song to God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Say, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so good, yeah. With every breath that I am able,
so, so good with every breath. With every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. Sing. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. With your loud voice, let's sing this. Sing. Sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah, goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Say, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life
life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running out, it's running out for me.
dito, meron siyang iniwan na kasama natin. Now, ang tanong, are you, amen, sensitive ba tayo, no, doon sa iniwan ng banal na Espiritu ng Panginoon sa mga buhay natin? And sabi ng Bible, 2,000 years ago, Satan is already defeated. 2,000 taon na ang nakakaraan. Ang si Satanas ay wala ng puwang sa mga buhay natin. Si Satanas ay nasa paanan na natin. Amen. Amen po ba? Kaya sabi dito, no, yung mga bagay-bagay natin na ginagawa natin, the good habit, ipagpatuloy natin yan. Amen po ba? Lahat ng mga bad habits, amen, na sinimulan ng kaaway sa oras na to, no? Hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, wasakin natin, sama-sama nating wasakin. Amen. Sa pamamagitan po, amen, ng alin po? Ng ating mga deklarasyon, ng ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ang sabi po dito, Exodus chapter 8, 28 to 32. Makikita po natin yan, kung isa-summarize natin yan. Ano sabi doon? Naalala nyo po, nung pong si Moses, amen? Ang sabi ng Bible, through him, amen, mailalabas niya ang mga Israelita sa pagkakaalipin. Amen? Now, ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Yahweh kay Moses, Moses, ikaw ang aking gagamitin to lead the Israelites from out of Egypt. Amen? Nung makita po ng Panginoon na ni Yahweh, no, ang sabi ni Moses, paano yung aking gagawin? Amen? At makikita po natin dyan. Amen po ba? Balam yata host kong yan. Amen? So makikita po natin dyan, no, nung si Moses po, ay talagang binigyan na po siya ng sign, signal ng Panginoon na babalik siya sa Egypt. Ano pong nangyari? Amen? No? Siya po ay buong tapang ready na siya para harapin si Pharaoh. Tama po ba? Why? Because the presence of God ay nasa kanya. Amen? At alam niya kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Malinaw sa kanya kung ano yung gustong ipagawa ni Yahweh sa kanya. Kaya nga po, makikita natin dyan dahil sa katigasan ng ulo ni Pharaoh. Amen? Pabago-bago ang isip, hindi alam kung anong ibig. Naalala niyo yon? Ang sabi ni Moses nung pumunta siya sa palasyo, inahamon niya si Pharaoh. Ang sabi niya, pag hindi mo pinalaya ang aking bayan, ito yung mangyayari sa'yo. Naalala niyo po yung salot? Amen? Yung 10 salot. Amen? At unti-unti po doon, lahat po mula sa unang salot hanggang sa kauli-uli ang salot, lahat po yan ay merong paglilinlang at kasinungalingan si Pharaoh. Amen? Ano yung word ni Pharaoh? Kung isa-summarize natin yung 8:28-32, Pharaoh said, "All right, go ahead. I will let you go." But Pharaoh hardened his heart again and refused to let the people go. Pabago-bago yung isip. Amen? Kaya yung mga pabago-bago ang isip dyan, di alam kung anong ibig. Amen? Delikado ka. Sabi mo sa katabi mo, delikado ka. Amen? Kagaya ka rin ba ni Pharaoh? Amen? Sasabihin niya, sige, palalayain ko na ang iyong bayan. Pero sa isang iglap, magbabago na naman yung kanyang desisyon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, yung mga pabago-bago ang isip. Amen? Mga onliner po na, yung mga pabago-bago ang isip dyan, medyo delikado po tayo. Amen? Ang sabi dito, merong pagkakataon. Ano sabi dito? Nagiging hadlang. Amen? Because of the pride, because of the boast. Amen? Pero yung pinakalas na salot na nangyari sa kanya, lahat ng mga unang panganay ay mamamatay. Namatay po yung kanyang, anong sabi niya? No, eto pang matindi, yung pinakahuling salot nung namatay lahat ng mga panganay. Namatay yung panganay ni Pharaoh. Ano, at doon niya pinalaya. Eto pang matindi. Eya po, iba-iba pananaw. No, pinalaya niya. Anong ginawa ng mga Israelita? Ang sabi ni Moses sa instruction ng mga Israel, lahat ng gusto niyo yung dalhin ninyo. Kaya nung panahon na yon, kawawa yung mga kamelyo. Dahil lahat ng mga ginto at pagkain, dinala ng mga kamelyo. Amen? Naalala niyo po yan? Amen? At eto pa, ano sabi doon? Sila po ay talagang naglayag. At makikita po natin doon, no, nagbago na naman yung isipan ni Pharaoh. Hinabol sila. At yun yung pinakalas. Amen, na ginawa ng Diyos kay Pharaoh. Sa kanyang mga kawal. Ano nangyari doon? Doon na po ipinakita ng Diyos how God so powerful. Doon na po ipinakita ng Diyos na hinawi niya ang dagat. Amen? Na gustong ipamalas ng Diyos
na kung ano man ang kanyang ipinangako at ang kanyang sinabi ay gagawin niya. Amen po ba? Amen po? Hallelujah. Pharaoh developed a bad habit. Ano yon? Yung kasinungalingan. Pinapaasa niya si Moses. Sige, ang sabi niya, dalhin mo na ang iyong bayan. Pero sa isang iglap lang nagbabago, no, ang kanyang pananaw. Nagbabago ang kanyang isipan. He has a bad habit of lying. Amen. Nagsisinungaling siya. And wanting his own way. Gumagawa siya ng sarili niyang pamamaraan. Maybe because that time sa Egypt is siya yung pinaka-boss. Amen. At dito po pumapasok, no, about the position. Amen. Ang akala niya because of dun sa kanyang power na meron siya, na akala niya na hindi siya mapapabagsak ng Diyos. Amen. Amen po ba? And ang sabi dito, pero develop a bad habit of lying and wanting his own way. But of these are habits we can easily slip into. Amen. Sa bawat isa sa atin, naakala natin, yung maliit na pagsisinungaling at yung malaking pagsisinungaling, ang akala natin, yung maliit lang, hindi kasinungalingan, pareho po yan. Amen? At ang sabi po dito, Timothy, in 1 Timothy chapter 5:13, New King James Version, ang sabi dito, and besides, they learn to be idle, but also gossips, and busybodies, saying things which they ought not. Ang sabi dito, so may magkakataon sa ating mga buhay, amen, pag meron pa tayong gustong, di ba, kunwari meron kang kausap, no, para lang maniwala yung kausap mo, minsan nag-o-out tayo. Amen, meron pa tayong sinasabi, amen. Itayakin pamilya ko, huwag niyo sasabihan ko. Amen ba? Amen? Amen? Ito pa, hindi mo pala alam, no? Talagang curse yung binibigkas natin. Ano pa? No, meron pa, ito pa yung matindi, no? Yung mga sinasabi na. Ito pa yung sinasabi na. Para lang patunayan na totoo yung kanyang sinasabi. Ang sabi ni Timoteo, no, ang sabi dito, ito daw yung mga bad habits, no? Na hindi natin namamala, akala natin, napakaliit lang. Okay lang yan, naiintindihan tayo ng Panginoon. Amen po ba? Pero hindi pala natin alam na doon nagsisimula ang kaaway. Amen? Saan nagsisimula ang kaaway? Nagsisimula ang kaaway saan? Sa ating kaisipan. Kaya nga po ang mensahe ng kaharian, we need to change our mindset. We need to change, no, the way we think, the way we act, and the way we speak. Amen po ba? And sabi dito, how to we deal? How to deal with bad habits? Paano daw natin i-deal itong mga bad habit na to? Ang sabi dito, sa Romans chapter 7, verse 14 to 25, gusto ko pong basahin to sa Tagalog. Ang sabi po dito, alam natin ang kautusan ay spiritual, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko. Sa halip, ang kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Amen. Ano yung kinasusuklaman natin na ginagawa natin? Amen. Usually po, everyday po, lying. Amen. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulog ang sumasang-ayon ako na mabuti nga ang kautusan, kung gayon, hindi na ako ang may kagagawan yun, kundi ang kasalalang naninirahan sa akin. Amen. The following verse. Alam kong walang mabuting bagay na naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ang mabuti. Anong sabi ni Pablo dito? Nasa sa atin. I-choose ba natin the good habits or the bad habits? Nasa sa atin yan. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ang susi. Tayo ang susi to choose everything. Amen po. Huwag natin isisi sa katabi natin. Huwag natin isisi kung kanino pa man. Amen? Yung mga bagay-bagay na ginagawa natin. Simulan natin kanino po? Sarili natin. Amen. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Hallelujah. Amen po. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Hallelujah. Ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin.
Kasasabi ko lang dun sa mga na-advise ko nung Sunday yan. Tandaan po natin, kapag meron tayong ginagawa sa kaharian ng Panginoon, meron din naman ginagawa ang kaharian ng kaaway. Amen po. Sa kahibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Sa pamamagitan ng law ng Panginoon, ang sabi dito, nalulugod daw, sabi ni Pablo, sa kautusan ng Diyos. Bakit? Itinutuwid tayo, no, ng kautusan ng Diyos. Tinutuwid tayo. Amen. No, yung batas ng Panginoon. Amen. Kasi gusto nga ni Lord, ayaw niya tayong datnan. Amen. Na tayo po ay nagpapatuloy sa kasalanan. Amen po ba? Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Layan nyo naman yung kaaway, nakatamutok na nga ng gat. Hindi tayo hihiwalayan at hindi hihinto ang kaaway hanggat hindi dumarating ang Panginoon. Amen po ba? So ang sabi dito, next verse, kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito nga ang kalagayan ko sa pamamagitan ng aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng aking katawan. Hallelujah! Ang makalaman, ang pinaglilingkuran ko, ang tuntunin ng kasalanan. Amen po? Nakikita niyo po ba yan? Amen? Amen po? So may mga pagkakataon, kaya nga ang sabi dito, yung mga bad habits, no, na hindi natin namamalayan, na talagang ito daw, ang sabi dito, ay talagang nag-a-arise. Amen, sa ating mga buhay. At pinapakita po ni Pablo dito, no, ito daw po, no, ito daw yung mga kailangan natin, ang tawag dito, na i-deal, no, sa mga buhay natin. Huwag nating hayaan na tayo, no, the spirit of Satan, yung espiritu ng kaaway, ay patuloy natin no, ma-adapt o i-entertain sa ating mga buhay. Amen. Nung tinanggap natin ang Panginoon, ang sabi ng Roma, chapter 12, verse 1 and 2, no, inoffer na natin ang ating mga katawan sa harapan ng Panginoon. We offer ourselves as a living sacrifice. Buhay na patotoo ang ating buhay sa Panginoon. Amen. Holy and acceptable sa Kanyang harapan. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, kung ang ating katawan ay pinanahanan ng banal na templo ng Diyos, so ibig sabihin, wala na ang kaaway sa mga buhay natin. Dalawa lang ang nagmamay-ari, ang naghahari dito sa kalupaan. Ang kaharian ng kaaway at ang kaharian ng Diyos. Amen. Nung tinanggap natin ang Panginoon sa ating mga buhay, dinestroy, pinalaya tayo. Amen. Sa kadiliman, sa kaharian ng kadiliman. Lahat na ngayon ay naghahari. Sa liwanag, magsabi ng praise God. Amen. Huwag nating hayaan, no, sirain pa ng kaaway muli ang ating katawan. Amen po ba? Amen. Ang sabi dito, i-deal natin sa harapan ng Panginoon. If we already surrender our life to God, to the Lord, at patuloy na sinabi natin, Lord, manok na nga nakakembi ako, Lord, ika na yung manimuna, Lord, tatanggapan da ka sobri ng sabyang kapatid. Alane, puwang ingkaaway kembye mo. Now, if nagpapatuloy pa rin tayo dito sa mga habits na to, ang sabi dito, meron akong babasahin mamaya, malinaw na malinaw to. Amen po. Ang sabi po dito, Paul reveals to us one of the best way to deal with bad habits. Recognize they, sabi dito, for what they are and confess them honestly. Paul knew that he could not kick the habit of sin, but he knew that with God's help, he could make progress every day. In the same way, we may to give up a habit in praise one day at a time. Amen po. Ano ba yung mga habit na nakakasanayan natin na hindi nagkakaroon ng kaluguran sa Panginoon? Amen? Amen po. Alam niyo po yung sobra ang nakakasama. Yung kumain po ba bawal?
Pag sobra, tawag doon, pag kumain ka ng chocolate, masama po bang kumain ng chocolate? Hindi. Pero pag sumobra ka, pag kumain ka ng buro, pag sumobra ka, doon po siya nagiging bawal. Ibig sabihin, kapatid, pumapasok po dito yung sinasabi ni Lord na discipline sa ating mga katawan. Kung alam mo, no, itong mga pagkain na to, walang masamang kumain. Ang sabi ko, ang sobra ang... Anong sarap? Walang masamang kumain. Ang sobra po ang siyang nakakasama. Amen po ba? Anything. Anything po. Kung araw-araw pagkain mo baboy, araw-araw kinakain mo tuyo. Amen. Masarap kumain. Pero kung pialdol-dome yan. Amen. So palagi ako yung BP mo. Ako balo nung pilanin. So ang sabi dito, no, may mga pagkakataon sa mga buhay natin. Ang sabi dito na kailangan natin i-deal. Ano yung mga deal natin? Kapag alam po natin na yung mga bagay, nagiging habit natin, ay alam mo yon, alam niyo po kasi si Lord, kakausapin ka ni Lord eh. Di ba ba? Ang sabi ng Bible that we are the temple of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang mangungusap sa atin. Now, ang tanong, bakit hindi pa rin nawawala yung mga habit na yan? Ibig sabihin, kapatid, may pa rin pakaramdaman ni Lord hanggang ngayon. Amen. Kapag ang isang bagay ay paulit-ulit, ang sabi dito, at hindi mo ang tawag doon, hindi ka marunong makinig. Amen. So, ibig sabihin, may problema ka. Amen po. Amen po ba? Amen. At kapag yung problema na yun, dahil nga ipinilit mo yung sayo, pinilit mo yung kaya ka, ang sabi kaninong binasa natin, ang sabi doon, kapag pinilit natin yung isang bagay, at nagkakaroon po ito katulad ni Pero. Di ba si Pero, pamilit na yung kaya? Ano nangyari? Hinahabol niya every time yung mga Israelites. Ano yung nangyari? Nawalan siya ng anak. Amen? At yung isang bagay na once na hindi yon ang kalooban ng Panginoon, wag natin ipilit. Sabi mo sa katabi, wag natin ipilit. Amen po? Amen. At ayaan sabi dito, at alam ng Diyos, alam ng Panginoon. Amen. Ano yung mga sitwasyon natin? Ano yung mga bagay-bagay na ginagawa natin araw-araw? Wala namang ibang nakakaalam yan, kundi si Lord. Amen. Kumbaga, Lord, bala mo, tinyang maragula computer shop. Nakikita lahat ni Lord yan. Amen. Kaya nga po, pagdating ng Panginoon, tayo ay makakasama sa rapture. Amen. The judgment day. Amen. Amen. After the second coming judgment. Amen. So, nakaligtas naman tayo. Amen. Kasama tayo sa rapture. Pero alam mo yon, isa sa mga pangunahing hadhikain natin as a believers, hindi lang basta tayo ay makasama sa rapture. In the judgment day, amen, dapat manikwata mong marakal reward. Amen? Manikwata mong marakal reward kasi marakal crown ka rin. Amen? Crown of witnessing, wow. Crown of early bird, wow. Crown of righteousness, meron pong mga crown na naghihintay sa atin. Kumbaga sa graduation, di ba, na nakagraduate ka, sakto kang nipa, sir. Pero, yung mga ibang mong klase, may mga nakakuha ng honor, merong mga cum laude, bakit? Kasi inayos nila. So, pagdating natin sa Panginoon, sa judgment day na sinasabi, meron din pong ganon. Amen. Kaya nga po sabi ko sa inyo, ito yung maganda, lahat po ng ating paglilingkod dito, na habang tayo ay nandito, totoo yung sinasabi ni Lord, eternal, forever lahat siya. Hindi katulad na tayo dito. Amen. Dito, for example, amen? Yung SS na yun, may mga rules doon. Hanggat ala kang sisento, may I-enjoy to. Nung mga nano, kimana kang Lord Marano. Di mo na I-enjoy ta. Diba? So, pinapakita ko lang na dito lang sa planet Earth, dito mo lang ma-enjoy yun. Lahat ng benefits dito po, dito lang natin ma-enjoy yan habang buhay tayo. Pero ang tinuturo po ng salita ng Diyos, the eternal life that the Lord given to us is forever, is eternal. Mawala ka dito, sa kabilang buhay mag-enjoy ka pa rin lahat ng mga pinunla mo dito. Lahat ng mga itinanim mo dito, mga good habits na itinanim mo dito. In eternal life, kapatid,
marireceive mo pa rin yung pagpapala na yan. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Nandyan po ba tayo? At ang sabi dito, si Lord, no, talagang tuturuan niya tayo at tutulungan niya tayo. No, sa mga bagay, once we know how to deal the bad habits. For example, no, walang masamang mag-cellphone. Ang sobra sa cellphone ay, hallelujah. Walang masama na manood ng TV, pero pag sobra, amen? Nakukuha po ba natin? Nag-aaway si ate at si kuya dahil sa pag-uugas ng plato. Amen? Nadidelay. Amen? Amen po ba? Bakit? Kasi nga, wait lang. Later. Amen? Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Ang sabi po sa 1 John, chapter 2:15. 1 John. 1 John chapter 2:15 ate, nandyan ba? Sa Tagalog. Sige, basahin natin. Oo. Tagalog yun nandito eh. 1 John 2:15. Thank you, Lord. Okay. Ang sabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. O aliwa po yan akong sinabi ha. I-Lord yung sinabi. Si Lord ang nagsabi yan, kasasabi ko lang. Amen? Ang umibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Amen? Katulad ng sinabi ko kanina, ang sobra, doon tayo napapasama. Walang masama ang paggamit ng gadget, walang masama sa paggamit ng cellphone, walang masama na kumain ng tusino, walang masama sa kumain ng chocolate, walang masama sa kumain ng buro. Ang sobra ang nakakasama. Amen. Yun na po yung nagiging bad habits natin. Amen po? Amen po ba? Nakukuha po ba natin? For example, nag-e-exercise ka. Nag-e-exercise ka. Dahil gusto mong pumayat. Amen? Okay, nag-e-exercise ka, pero yung eating habit mo, walang pinagbago. Kaya nga, mas lalo kang dumudoble. Nakukuha niyo po, kailangan pag nag-exercise ka, may discipline ka sa pagkain. Sabi ko nga sa mapalad, minsan na ako muro gumamangan na siya ako. O tiya ko pa mayayayat. No? Nakukuha ba natin? Nakukuha ba natin? Amen po. So, ibig sabihin, ang sabi dito, we need, amen, pagbabago pa rin ng isipan. Amen? Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Kaya nga sinasabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Kaya nga sabi ko, walang masama. Ang sobra ang nakakasama. Amen po. Nakakalimpag sobra na. For example, oras mo na para manalangin. Minsan, nako-compromise yung panalangin mo. Wait lang, hindi pa tapos. Ayan na. Retang mamyalo. Wait lang. Nakaano ako. Wait lang. Amen. Nako-compromise. Yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos, nako-compromise. No? Yung mga bagay-bagay na spiritual natin dahil doon sa, sabi mo sa katabi mo, dahil sa sobra. Amen po. Colossians chapter 3 verse 2. Let heaven fill your thoughts. Amen? Sabi ng Colossians. Amen po ba? Hayaan daw natin ang kalangitan. Ang sabi dito, no? Ay ma-feel natin, maranasan natin sa pamamagitan ng ating pagsasalita, sa pamamagitan ng ating kaisipan. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, makalangit lahat dito ng mga kaharian. Lahat ng mga taga-kaharian nito magsabi ng praise God. So, ibig sabihin, kung taga-kaharian tayo, lahat ng mga lumalabas sa ating mga bibig ay panglangit. Amen. Sabi nyo, taga-kaharian kayo. So, ibig sabihin, yung mga salita natin ay panglangit. Kaya sabi ng Bible, kung yung sasabihin mo ay hindi na magbibigay kaluguran sa Panginoon, wag mo nang sabihin. Because ang sabi ng Bible, life and death is in the power of the tongue. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay dito sa maliit na bibig na to. Amen? Kung yung sasabihin natin ay hindi na magiging maganda. Amen?
So kailangan, wag na nating bigkasin, waeta na magsalita. Amen po? Amen. Now, kanina, paano daw natin i-deal, no? Yung bad habits na yan. Now, how do we develop? How do we develop the good habits? Hebrews chapter 10:25. Paano daw naman natin i-develop yung good habits na yan? Nandyan ba, ate? Tagalog, 10:25. Maganda po kasi sa Tagalog eh. Yes, 10:25. Thank you, Lord. Hebrews chapter 10:25. Ayan na. O pala bawang ikit kaya. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. O kaya nga yung mga nagsasabi dyan, mga viewers po na, yung mga nagsasabing naiintindihan ni Lord, ito po para sa inyo to. Ito po ay command ni Lord. Amen? Yung pong nagsasabi na, aintindihan na ako mang Lord kasi mag-worship na ako man. Sabi po dito, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita natin na malapit na ang araw ng Panginoon. Amen? So isolation, hindi po nakakatulong sa atin yan. Amen? Kaya nga ginawa ang ikapitong araw para sa Panginoon, para sa pagsama-sama at pagtitipon, fellowshipping. Amen. Sama-samang magkakapatid, nagpapalakasan. Amen. Pag ba nakikita niyo si Tita Sol, lumalakas ba kayo? Amen. So, ibig sabihin, no? Ang sabi dito, huwag nating ito po ay command ng Panginoon. Amen. So, wala po sa salita ng Panginoon yung naiintindihan tayo ni Lord kapag hindi tayo nag-church. Amen? Amen po. Amen po. Wag, mga viewers, amen. Hallelujah to the King. Amen po. Amen po. It's a biblical po. Sabi po ng Hebrews. Amen po. Meeting together as believers is a good habit. It provides necessity, fellowship, bonding, and relationship with other believers. Amen. Yung pag nakita mo yung kapatid, amen, alam mo yon sa loob ng dito nga sa church, ilang araw, no, tayo nagkikita-kita dito, we have 4 days. 4 days ba? 3 days. No, yung ating midweek service, Kingdom Invasion, yung ating actually, yung mga leaders, yung mga part ng music team, 4 days. No, dahil nagpa-practice pa Saturday, nandito na sila. So, ang sabi dito, magandang habit po ba yan? Yes. Amen. Ang sabi dito, nagpapalakasan ng bawat isa. Amen po ba? And through that pagpapalakasan ng bawat isa, mas lalong nurture, mas lalong nai-inspire ka na maglingkod sa Panginoon. Kasi, yung katabi mo, amen, na dati-dati, tagapakinig lang yan. Amen, tinan mo yung katabi mo, no? Tagapakinig lang yan, di ba? Dati, amen, na pumupunta lang yan every Sunday, pero praise God ngayon, amen, midweek, Kingdom Invasion, nandito tayo lahat, amen, nagsama-sama, amen, nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon. Tanong ko po, it's a good thing po ba? It's a good habit po ba yung ginagawa natin na talagang, ang tawag doon na binigay ng Panginoon para sa atin. Amen? Na magpalakasan, amen, mas lalong mag-eager, amen, na maglingkod sa Panginoon. At yung katabi mo, kanan at kaliwa mo, no? Masaya ka ba pag nakikita mo yan? Amen? Amen po ba? So, ang sabi po ng Panginoon, it's a good thing, amen, na tayo ay nakakatipon-tipon, nagsumasamba sa Panginoon, no? Pinupuri natin ang Panginoon at yung testimony ng Lord, no? Ay siyang ating sinishare, amen po, amen. Ang sabi po dito sa Psalm chapter 28, 6-8, Tagalog again. Sige po. Sa awit 28.
Awit 28. 6 to 8. 28, 6 to 8. Nakita ko na ate. 28, 6 to 8. Ang sabi po dito, at doon ay nasa bato ang mamahaling safiro, na kahalo ng alabok yaong ginto ng minero. Kalalimang dinaabot noong ibong mandaragit. Ay, wait lang, bakit si Joby to? 28. Sinula po ya po. Magtaka ako, ba't ating bala mo tulayan? 28. 6, eto po. 6 to 8. Sabi dito, purihin si Yahweh at karapat dapat siyang papurihan. Ako'y dininig sa panawagan. Amen. Sa panawagan ko na ako'y tulungan. Si Yahweh ang aking tagapagsanggalang. Wow, thank you Lord. Aking kalakasan. Kaya naman ako, ang pagtitiwala ay sa Kanya lamang. Nagagalak ako sa Kanyang ginawang pagtulong sa akin. Kaya naman ako ay laging aawit. Siya'y pupurihin. Yung goodness of God. Habang nag-worship tayo sa Panginoon. It's a Sunday service. Naririnig niyo yung tinig ko, narinig niyo yung tinig ni Tita Son. No? Hindi niyo narinig kanina yung boses namin? No? Lalo na yung boses ni Tita Son. Amen po. Pag po kasi talaga ramdam mo yung presence ng Lord, amen, napakasarap sumigaw. Hindi ka sumisigaw dahil may problema ka. Sumisigaw ka dahil napakabuti ng Diyos. Hindi po lahat ng umiiyak dahil may pinagdadaanan. Umiiyak dahil sa tuwa. Amen. Dahil doon sa ginagawa ng Lord. Amen. Sabi dito, kaya naman ako ay laging aawit, siya ay pupurihin. Siya ang sanggalang ng bayang hinirang, kanyang iingatan, ililigtas niya at ipagtatanggol ang haring hinirang. Amen? Sino yung ipagtatanggol ni Lord? Tayo po. Amen? Sino yung ipagtatanggol ni Lord? Sabihin mo sa katabi mo, tayo. Amen? Ang sabi dito sa mga halimbawa po natin dito, si David. As a young boy, David developed the habit of talking to God. Sa musmos na batas ni David, yung kanyang habit napakaganda. Yung naturo sa kanya ng kanyang ama. Amen? At ang sabi dito, nalathala po si David, hindi sa kanyang, ang tawag doon, being a man. Amen? Nakilala at natanyag si David nung siya ay bata. Amen? Alin yun? Nung kanyang na-defeat si Goliath. Amen po? Amen po ba? Nandyan po ba kayo? David developed the habit of talking to God. Sa kanyang kamusmusan, makikita natin doon kung gaano yung kanyang relasyon sa Diyos na naituro ng kanyang ama. No? Singing songs about Him. Amen. Sa pamamagitan ng kanyang mga awit. Although yung mga boses natin, kita ka rin ka, it's okay. Amen. Mahalaga, no? Napapasalamatan at napapupurihan natin ang Panginoon. Amen. Singing songs about Him and writing, no? Nagsulat siya. Amen. Nang awitin para sa Panginoon. Wow, thank you Lord. It's a good thing. It's a good habit. Amen. Sabi ko nga kanina, walang masamang mag-cellphone, walang masama na paminsan-minsan mag-outdoor, walang masama doon. Pero may pagkakataon naman sa mga buhay natin na kung paano natin binibigyan ng kasiyahan, temporarily yung mga sarili natin, kailangan when it comes sa ating spiritual, ganun din tayo ka-excited. Amen? Ganun din ba? No? Yung, ang tawag doon na merong mga outing, praise God, kasama po lahat yan na habang tayo dito sa bundong ginagalawan, it's part of our life, we need to enjoy. But, kapag ba tayo ay nasa presensya, kapag sa spiritual na, yung ginagawa natin sa labas, amen, ganun din ba? When it comes sa ating spiritual, na-excite ka ba? Uy, isa na lang yung sumagot, na-excite ka ba? Amen. Na-excite ka ba doon sa mga bagay-bagay no, na ina-address ng inyong pastor, ng mga RRF leaders? Are you excited? Amen. Kaya nga sabi kanina, no, kapag daw tayo inuna natin, ang sabi dito, ang sanlibutan, hindi natin mahal si Lord. Di ba sabi kanina? Amen. Di ba sabi kanina doon? Amen.
So ang sabi doon, isa lang yung ibig sabihin noon. We need to priority Lord, the Lord, the God. Priority natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen po. Amen. At alam niyo po, no, ang sabi ko nga, nasabi ko na to nung ano yan. Ang sarap lang yung ano, yung masaya ka sa buhay, kapag blessed na blessed ka, tas masaya sa buhay, itang masaya ka doon sa blessing na binigay ni Lord. Yung alam mo kasama mo si Lord. Di ba? Yung mas lalong masarap sa pakaramdam. Yung pinagpala ka ni Lord, tapos yung mismong blessing na yon, na-enjoy mo kasi alam mo sa sarili mo na yon talagang binigay ni Lord. At yung blessing na yon, kasama mo si Lord. Yung blessing na yun ang galing sa Panginoon at yung blessing na-enjoy mo siya kasi alam mo, hindi mo iniwan si Lord. Amen po? Amen po? Si Levi nag-enjoy na ngayon. Water. Sabi na niya nga po. Water. No? Kasi gustong-gusto ni Levi yung water. Amen? So, i-enjoy lang po natin yan. Amen? Sabi ko nga, may pagkakataon no, na tayo ay lumalabas kasama ng family natin. Katulad nun ni na Mamshi, no? May pagkakataon din naman no, na talagang kasama natin yung ating mga kapatiran sa church. Tulad niyan, sa Sport Fest. Oh, magpo-promote pa ako, no? Sa Sport Fest. Sino yung excited na ako? Excited na ako. Gusto ko nang makita si Mulawin. No? Sino pa? Gusto ko nang makita yung mga yan. Amen? So, alam niyo yun, no? Napakaganda po sa pakiramdam, no? Na kasama mo, no? Yung mga, may pagkakataon kasama mo, yung mga biological family mo, kapatid mo, kuya mo, no? May pagkakataon na masaya naman na kasama mo din naman yung kapatiran mo, yung mga brothers and sisters mo sa Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, it's a good thing. Amen. In our text, no, sa ating teksto, doon sa 1 John, ang sabi doon sa 6 and 7, meron po sinasabi dito si John. No? Ang sabi dito, in our text, in 6-7 verse sa ating teksto, John emphasized that those who live in consistent, habitual sin have no fellowship with Christ. Ano yung ibig sabihin nito? No, kapag daw, no, in-emphasize ni John, no, ang sabi dito, kapag tayo daw po ay nabuhay, no, consistent, nagpatuloy tayo doon sa habit o sa ugali, nakaugalian natin, ang sabi dito, ito po, diniretsa po, dinirect, no, direct to the point yung sinabi ni John, ibig sabihin, hindi ka nakakapag-fellowship sa Panginoon. Amen po? John clearly states that all sin is from the devil. Amen po? It can never be from a relationship with Christ. All sin in all forms is from Satan. Lahat ng mga mga bad habits na ginagawa po natin, clearly, ang sabi po ni John, yan daw po ay nanggagaling po sa kaaway. At dyan daw po ang sabi, hindi tayo nakakabuo ng relasyon natin sa Panginoon. Why? Because we compromise. Amen. Nako-compromise natin yung mga bagay-bagay na dapat sa Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina nasa yung binasa natin, ang sobra ay hindi maganda. Amen po ba? Amen. So we need to kailangan natin balansihan. No, yung ating mga ginagawa sa Panginoon. Yung mga ginagawa natin, no, sa school. Amen. Meron tayong mga pagkakataon nagre-review tayo, may pagkakataon na kumakain tayo, may pagkakataon naglilingkod tayo sa Panginoon. Kailangan meron tayong timetable. Amen. Sabihin natin, disiplina ang kailangan. Hindi lang po sa mga humahabol sa politika, even sa atin. Amen po. Amen. Marinig mo yung mga magagandang mga mungkahi, no? After that, amen po. No, sa kanino magsisimula? Sabi nga, magsisimula yung pagdidisiplina. Amen, sa atin. Amen. Kanino magsisimula ang pagdidisiplina sa atin po? Sabi ko nga kanina, walang masama. No, sa mga bagay na naman nabanggit ko. Pero ang sobra po, doon napapasama ang lahat. Nako-compromise po yung mga bagay-bagay, no? Patungkol po sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sinasabi po dito, no, ni John, no? Na sinasabi niya na clearly states that all sin is from the devil. Lahat ng mga bad habits natin na nakasanayan natin, na pilit natin hindi hinihiwalay sa mga katawan natin. Sabi ko nga,
no, sa RRF ko. Lahat ng mga habit, no, na ginagawa natin nung wala pa tayo sa Panginoon at hanggang ngayon ay pinagpapatuloy natin. Kapatid, hindi si Lord ang naghahari sa'yo. Amen? Amen po. Kasi yung buhay, kapag nabago ang buhay natin, yung buhay ni Kristo ang nakikita sa atin. Ibig sabihin, hindi iwasan. Ibig sabihin, talagang hindi na natin ginagawa. Now, if ang kasalanan ay paulit-ulit at patuloy natin pinagpapatuloy, kapatid, dalawang ibig sabihin, wala ka sa fellowship ni Lord. Wala ka sa presensya ng Panginoon. Iyon ang nakakalungkot. Baka dumating ang Panginoon, datnan niya tayo, nandun tayo sa sitwasyon na yon. Nasayang. Nasayang yung mga ilang taon. Nasayang yung mga ilang taon na pag-worship mo sa Panginoon. Nasayang yung ilang taon na nakikinig ka sa preaching. Nasayang yung ilang taon. Amen po ba? Nang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Amen po? So now, we need to change. Simulan po natin. Amen? At hindi po, wag nating hayaan. Sabi ko nga, ang kasalanan po, patatawarin ka ni Lord. Pero may consequences yan. Sa kunwari, sa family, may nagkasala. Lahat po ng pamilya doon sa family, apektado. Ikaw lang yung may gawa, pero apektado ang buong pamilya. Mahal tayo ni Lord, pero sa ayaw mo at sa gusto, itutuwid at itutuwid tayo ng Panginoon. Amen? Sabi ko nga, no? Hayaan pa ba muna natin na ma-realize natin na tayo ay nagkasala kapag meron na katulad ni Pharaoh? Meron munang mangyari sa atin para lang ma-realize natin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ganon. Amen? Amen. Gusto mo bang maranasan muna? No? Pinilit ni Pharaoh yung sa kanya, pabago-bago ang isip. Amen. Kung hinayaan na lang niya, no? Nung sinabi ni Moses na, eto na yung mangyayari sa'yo. Pag hindi mo pinakawalan yung aking bayan, no? Yung aking mga angkan, ang sabi ni Moses, eto yung mangyayari sa'yo. Kung hinayaan na lang sana niya, hindi sana mamamatay yung kanyang anak. Pero dahil nga doon sa kanyang yung boast, no? Yung pride, the spirit of pride meron sa kanyang buhay. Amen. Kaya anong nangyari? Nawalan ng buhay yung kanyang anak. Amen. Because of that pride. And pride is a bad habit. Amen. Murmuring, complaining. Amen po ba? And sabi dito, naniniwala po ako, no? Ang sabi ni John, no? Ito daw po, it can never be from a relationship with Christ. Lahat. Amen. Bakit? Makanano ka magkaroon ng relasyon kang Lord? Susundan niya yung kaaway. Amen. Hanggang ngayon yung panahon na ini. You enjoy the light. Here, itong katawan na to. The lust, sabi nga, the lust of the flesh. You enjoy. Amen. Walang masama doon. Pero kung alam mo na may nalilihis, ikaw at si Lord lang ang nakakaalam. Amen? Pwede mong itago, pwede mong ilihim yan, pero sa Panginoon, hindi natin pwedeng ilihim yan. Araw-araw nakikita ni Lord yung buhay natin. Amen po? Amen po? Hallelujah to the King. Conclusion. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Kaya nagkatawang taong muli ang Diyos. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, ang sabi dito, upang abutin tayo, ikaw at ako. Para saan? Para wasakin ang sinimulan ng kaaway sa mga buhay natin. Amen? The Apostle John is speaking of personal holiness. Every believer's lives in right, sabi dito, every believer's life, sabi dito, ay kailangan lumakad ng may katuwiran. Those who live, sabi dito, in unrepentant, ibig sabihin, yung mga nabubuhay, no, sa makamundong, sa buhay na to, makamundong pananaw, makamundong gawain, ang sabi dito, nang walang pagsisisi sa kanilang mga buhay. Paulit-ulit ang sabi dito, continued in sin, they show themselves, sabi dito, to be the children of devil. Sabi ni John, napakasakit. Because the reflection, sabi dito, the devil's nature, nakikita yung kalikasan ng kaaway, kalikasan ni Satanas,
kaligtasan ng Diyos sa mga buhay natin. Nagmamanifest, nakikita. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And ang sabi, they show themselves to be the children of devil because they reflect the devil's nature. The one who has Christ dwelling within him does not continue to sin. Lahat na nagdudwell, lahat na dinudwell, no, si Christ, ang sabi dito, ay kailanman, ang sabi dito, ay hindi nakagawa ng kasalanan, hindi nakagawa ng mga bagay-bagay, ng mga bad habits na nakasanayan ng bawat isa sa atin. Amen po ba? And sabi dito, Christ came to destroy the works of the devil, and He guarantees us. Ang sabi dito, He guarantees our sanctification sa ating mga buhay. Makikita natin yan in John chapter 8:44. Amen po ba? Amen. Ang sabi po sa ating pinag-aralan, no? The habits that makes who you are. Yung ating mga ugali, nakaugalian, ang siyang mangungusap kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Lahat po tayo ay tumayo. Hallelujah. Glorify thy name, O Jesus. We worship your name. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Thank you, Lord, for your presence, O God. Thank you, Lord, for the joy, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Rabakanda, Rabasyanda, Rabasika. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapatawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Thank you, Lord. Amin pong dalangin, Panginoon, sa oras na to. Patuloy, O Diyos, na napakainam na makita mo sa amin, O Diyos. Ang magandang ugali, kaugalian, nakasanayan namin, Panginoon. Nasasanay kami, Panginoon, sa mga bagay-bagay na makalangit. Nasasanay po kami, Panginoon, sa mga bagay-bagay na inaalaw mo, Panginoon, makalangit na pamumuhay, makalangit na kaisipan, makalangit na pagkilos, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, Lord, if the Spirit of God ay patuloy, Panginoon, nag-a-arise sa mga buhay namin, it will manifest, Lord. Lalabas at lalabas, Panginoon, kung sino kami sa iyong harapan. Lord Jesus, sa oras na to, salamat, Panginoon, Lord, sa iyong bugtong na anak, Panginoon, na ibinigay mo para sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, sa redemption. Salamat, Panginoon, sa sanctification. Salamat, Panginoon, sa justification na ginawa mo, Panginoon, para sa amin. And Lord, sa oras na to, we declare and decree right now, God, patuloy kaming lalakad, Panginoon, ng may takot, Panginoon. Lord, hindi iwasan ang kasalanan, kundi, Panginoon, patuloy namin winawasak the works of the enemy, Lord, in our lives. The works of enemy, Lord God, in our mind, Lord, in our action, and even, Lord God, the way, Panginoon, Lord, sa aming pagsasalita, Panginoon. Lord, right now, God, amin pong kinakansela, Panginoon, any works of the devil in our lives, O God. Hindi po namin siya binibigyan, Panginoon, ng pahintulot sa aming mga buhay, Lord. In the name of Jesus, kinakansela po namin, dinedestroy po namin lahat ng deception, lahat, Panginoon, compromising spirit, Lord God. Amin pong kinakansela, Panginoon, the spirit of pride, the spirit of boast, Panginoon, the spirit, Panginoon, Lord, ng pagbabago ang isip, ang Espiritu, Panginoon, ng sobra na ginagawa namin sa aming mga buhay, Lord. Right now, God, patuloy namin, Lord, winawasak, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Urabakanda rabashika rababababa. Lord Jesus, sa oras na to, Lord, patuloy mong i-deliver. Deliverance will come out in our lives, oh God. Rabakanda rabashika rabab. Lord, amin po, Panginoon, Lord, sinasantala, winawasak, oh God. Lord, ang kasinungalingan ng kaaway, Lord God, the spirit of lying in our lives, oh God. O rabababakanda rabashika rabab. Lord, amin pong winawasak, Panginoon, sa oras na to, Panginoon, the spirit of gossip, oh God, the spirit of worrying, Lord, in our lives. Rabakanda rabashanda rabasika rabab. Hallelujah. Glorify thy name, oh God. Glorify thy name, oh God. Lord, maraming salamat, Lord. We confess our sins to you, oh God. Lahat ng aming mga kasalanan, Lord God. Sa oras na to, Lord, i-deliver mo. Deliver us
us, Panginoon, from evil, Lord God. We have the power and dominion, the authority, Lord, binigay mo sa bawat isa sa amin, Lord. We will reign in this life. We will rule in this life, oh God, in the kingdom of God, not in words, but in power, Lord God. Maraming salamat, Ama. Naniniwala po kami, Panginoon, Lord, sa amin pong mga buhay, sa lahat po ng pamilya ng iyong mga anak, Lord. Dinideklara ko sa oras na to, Lord God, the forgiven heart, Lord God, the love of the Lord, the love of the Father, Lord. Right now, God, will be manifest, Lord, sa buhay ng iyong mga anak. Ano man yung pinagdadaanan, ano man yung mga sitwasyon, Lord, I declare right now the peace, the love, the joy of the Holy Ghost, Lord, right now, be moved in the lives of your people, O God. Maraming salamat, Ama. I declare and decree right now, Lord, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Lord, we apply the blood of Jesus. We apply the blood of Jesus. We are protected. We are loved. We thank you, Lord, for the favor. We thank you, Lord, supernatural increase. Increase in a supernatural, Lord. Maraming salamat, Ama. Patuloy namin, Lord, binabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah.